Isang sundalong Israeli ang patay sa mga raid na inilunsad ng Israel sa Gaza. At ang Hamas naman nagsabing magpapalipad pa ng rockets sa timog na bahagi ng Israel. Mula sa Jerusalem, saksi live si JP Soriano. JP? Pia, alas 6 ng gabi, araw ng Lunes dito sa Israel. At narito po tayo sa itinuturing na isa sa pinakasagrado at banal na lugar sa buong mundo, ang Jerusalem na kapitolyo ng bansang Israel. Narito rin po kasi ang mga opisyal ng Philippine Embassy at ang Labor Attaché ng Pilipinas upang makipag-usap at gumawa ng mga arrangements sa mga namamahala ng ilang gusali at establishments na posibleng pagdalhan po ng mga kababayan nating Pilipino sakaling wag naman sana itumindi pa ang gulo sa pagitan ng Israel at Gaza, gulo na nung unang linggo ng Oktubre ay nasaksihan po ng ilan nating kababayan na nakausap natin sa Pilipinas at muli nating nakita dito sa Israel. Kuha yan mula sa Southern Gaza, kung saan may mga rocket na namataang pinalipad mula Gaza patungong Israel. Hindi malinaw kung sinong grupo ang nagpalipad ng rocket, pero ayon sa armed wing ng grupong Hamas, magpapalipad sila ng missile patungo sa ilang bayan sa timog na bahagi ng Israel. Kasunod ito ng limited raids na ikinasa ng Israel laban sa mga Palestino sa Gaza kagabi. Isang sundalong Israeli ang patay. Apo. Uy, bilis na! Ayan, lumalakas. Bilis! It's okay here, ma'am. Tuwing umaalingaw-ngaw ang mga sirena, nahudyat ng mga rocket attack sa Israel. Mga bomb shelter gaya nito ang nagiging sinungan ng mga Pilipino sa Tel Aviv. Mas tahimik na raw ngayon kumpara noong mga unang araw ng digmaan. Pero sa kabila ng peligro, ang ilan hindi muna magpaparepatriate. Ang nanay ko nagda-dialysis. So dito po ako kumuha dahil single mother ako. So parang kung uuwi kami, iniisip namin saan kami, back to zero kami. Kung sakali man talaga na umuwi kami, yung mandatory na, kami pa rin yung babalik. May kasiguraduhan na kami pa rin yung kukuhanin, hindi sila kukuha ng iba. Kasi ito lang yung inaasahan ng pangkalahatan, sir. Pero may mga Pilipinong pinili na ring umuwi, gaya ni Jackie Lou, nakasama ang kanyang baby na sa Israel na isinilang. Iiwan mo yung asawa mo? Nag-decide na rin po siya mag-for good. Iniintay na lang po niya yung amo niya. So, susunod na rin siya siguro. I know how important my grandmother was to her and my grandfather, and we appreciate so much her work, and we wish her only good and love, and she's in our hearts always. Yeah. Thank you. Alas 2 ng madaling araw dyan sa Pilipinas, bandang alas 9 ng gabi dito, nakita natin yung mga kabataang Israelis dito sa Tel Aviv na nagkakabit po ng mga posters, ng mga pictures po ng mga kababayan nila na kinidnap ng grupong Hamas nung kasagsagan o pag-atake nila sa Southern Israel. Pag naglakad po kayo dito, meron naman po mga isa pang grupo ng mga Israelis na namimigay po ng mga yellow ribbons. Simbolo po ng panawagan nila sa mga otoridad na palayain na ng buhay ang kanilang mga nawawalang kababayan. My heart is hurt for our children and also the Gaza's children. All people. Ayon kay DMW OIC Yusek Hans Kakdak, nagpapatuloy ang pag-iikot ng kanilang mga tauhan sa Israel para alalayan ang ating mga kababayan. Merong 650 OFW families ang sumangguni po sa atin and 648 are accounted for. May dalawa lang na patuloy natin pinagdadasal na hinahanap pa rin. Ito pong repatriation na ito ay patuloy po nating gagawin hanggat may mga kababayan po tayo na nagnanais umuwi galing po ng bansang Israel. Binabantayan din ang mga Pinoy na gustong umuwi mula Lebanon, kung saan Alert Level 3 o voluntary repatriation na dahil sa girian ng Israel at grupong Hezbollah sa border ng dalawang bansa. Ayon sa Israel, nagpakawala sila ng airstrikes laban sa dalawang kuta ng Hezbollah ngayong araw. Bago ito, ilang beses nang nagkapalitan ng rocket ang dalawa. My God!
Ayon sa OFW at community leader na si May Romagos na nakabase sa Southern Lebanon, mula sa kanyang tinitirhan, halos araw-araw na raw siyang nakakarinig at nakakakita ng palikatang rocket fire malapit sa border ng Lebanon at Israel. Jesus Christ, huwag na naman sanang sundan. Ayoko na. Sa mahigit 100 Pilipino na nasa Southern Lebanon, malapit sa Israel border, may mga lumikas na patungo sa kabisera ng Lebanon. Pia, mga kapuso, sa nakalipas na 24 oras, wala naman po tayong nasaksihan o narinig na pagtunog ng sirena, indikasyon na meron pong pinakawalang rocket sa Himpapawid. At sa kabutihang palad, wala nga rin po dito sa Jerusalem. At ngayong gabi po ay nakatakdaring bisitahin ng Labor Attaché at ng Philippine Embassy officials ang ina nating kababayang na-dislocate dahil sa gulo na narito ngayon sa isang shelter sa Jerusalem. At live mula sa Jerusalem at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.